next vlog is yung 3-year ban na inimpose ng PBA sa mga players na hindi pumirma ng kontrata sa kanilang PBA teams at piniling lumipat o pumirma sa ibang liga sa ibang bansa o mas piniling maglaro abroad. So point of view lang, hindi naman iindayin ng mga hindi naman iindayin ng player yan eh. Kahit sabihin mong 3-year ban, kahit si Kobe Paras hindi niya iindayin yan. If ever may offer sa kanya sa ibang bansa, they would take it. Because financially, okay sila, stable yan. At the same time, mas makakaipon sila, magkakaroon sila ng business ventures, makakaisip sila ng business ventures, and prepare for a career after basketball. No? Siyempre, hindi naman natin maiwasan na may mga pamilya yan, may mga asawa yung iba dyan, yung iba may mga anak, and yung iba still supporting their parents aside having their own family or their own wives and own kids. Yeah? So, pagtatawanan lang nila yan. I mean, tama naman yung sinabi na kasi, sometimes people would think and nagbabaka sakali sila na baka mapansin sila ng mga NBA scouts. I think for the PBA to be competitive is just, yung gilas, no? Yung gilas ang gawin sanang platform para maging competitive pa ang PBA dahil ang source ng ating national team ay most PBA players. Kasi hindi tayo pwedeng makontento lang on a national basis. Dapat international na tayo. Okay, kung ayaw nyo mag-convert sa regional, which is yun yung pinaka best optimum idea, maging regional yung PBA, pero sana gawin nyo naman competitive ang sweldo. Kung wag na kayong maglagay ng salary cap and sana walang farm team. Kaya sa nangyayari sa Gilas ngayon, if you want the PBA to be competitive, imbis na mag-post kayo ng 3-year ban, wala nang papasok na lahat ng naglalaro sa UAAP tsaka NCAA, pupunta na ng ibang bansa yan, pupunta na ng Europe yan, pupunta ng Japan at tsaka Korea. Gawin yung competitive yung salary at gawin yung competitive yung competition. At saka dapat kung ano yung ina-apply na training regimen sa yung ngayon ginagawa rin sa kasi yung system, yung playing strategies, yung schemes both on offense and defense, hindi naman dapat baguhin yan kung doon naniniwala ang coach na may formula siya. Pero sana yung training regimen, yung nagagamit yung player. Kung 15 yung naka-line up sa'yo, all 15 must be used in certain points of the tournament or for yung conference. Walang nababangko. Kasi nangyayari ngayon, bakit kailangan pang may ma-injured at may umalis na player para lang magamit mo? Kung maganda naman ang ini-ensayo nun. Ha? Diba nung PBA finals na lang si Chris Ross hindi ginagamit, pero tayo mo, laki ng tulong para manalo yung San Miguel. Diba? Yun lang sana ma-develop na hindi naman kailangan ma-injured yung player o umalis yung player, lumipat ng liga yung ibang player para lang magamit yung ibang player na nasa roster mo. You should adapt your system na kahit sinong ipasok mo, automatic na magdi-deliver sila out of the system kahit sinong ipasok mo. Lalo na sa depensa. I put emphasis on defense dahil sa nangyayari sa Gilas ngayon. Yung dalawang talo ng Gilas, it's not about offense. It's defense.
Okay, on a positive side, may napatunayan ng Pilipinas na maraming magagaling na PBA players because of offense. But yung defense, hindi yung nakasanda lang tayo lagi sa isang magaling na import kagaya ni Justin Brownlee. Dahil hindi naman habang buhay maglalaro si Justin Brownlee sa Pilipinas. Di ba? Sana man lang defensively, di ba? May ganun. Kasi kita mo sa PBA, gamit na gamit si Japet, pero pagdating sa FIBA Asia, hindi siya halos ginagamit. Then match up nga, pero hindi. Susugal ka na, lalo na natatalo ka. Susubo ka kung ano yung gumagana, malay mo magic bunot, di ba? So in order for the PBA, hindi papansinin ng player yan, nila Arvin, nila Jamie, nila Will Navarro, hindi nila papansinin yan. Nila Kiefer, hindi nila tatawanan lang nila yan. Sasabihin nila, ano ngayon kung may 3-year ban kami, ba't namin po problemahin yan? Stable ang trabaho namin dito. I mean, agree ako dun sa sinabi ni former commissioner attorney Noli Ayala, yung dating commissioner ng PBA. Kasi ano yan tama naman yung sinabi niya na insecure yung PBA pag ganyan. Pag nagpataw kayo ng ban, kasi yung sinasabi na hindi lang nagpaalam, biglang pumirma Ba't hindi nyo kasi gawing competitive? At saka kasi baka nakakatunog yung player na nasa trading block siya. Natural pipirma sa iba yan. Tsaka syempre, abroad yan Para maging competitive kayo, dapat yung kung ano yung sa abroad, dapat tinatapatan nyo. Hindi, kaso puro kayo politika Imbis na makapag-practice sa FIBA Asia, mas inuuna nyo yung kita nyo. Wag nyo na sabihin na committed kayo sa international basketball kung wag nyo sabihin committed kayo sa international basketball para sa Pilipinas kung kulang din naman ang oras nyo para mag-practice, di ba? At saka yung mga players pinaglalaro nyo dahil injured, dahil napipilitan. Dahil kailangan So, yun lang po.